example ng stress. Masunog, lindol, linog, di ba? Pero ito po, actually, mga stress din sa body, inflammation. Example po, may microbial sa balat mo, ano yan? Pimple. Di ba? Magka-pimple ka, that's also a manifestation of stress. Now, ang stress po could be a good thing or a bad thing, actually. May study na dyan. Actually, mula noong 1960s, nagkaroon na ng pag-congregate ng body of information about stress. Kasi nga, nasi-stress yung mga tao. Ang tawag sa good stress is eustress. Yan. Alam niyo po ba that prepare for travel, halimbawa, sino po sa inyo yung mga hindi taga-Panabo? Yung mga nagbiyahe? Ay, daghan po. Sino ang pinakamalayo? Sige nga. Pinaka-oras? Ma'am, ilan? Ay, oo. Pinaka-oras yun, ma'am. Sa isla pa? 1 day. 24 hours talaga? Dili, Juan. Doon, ma'am, sa island? Oh, island. Ma'am, nakapunta na ako dyan. Nag-meditation kasi ako dati. Saan? Sa Pundasyon talaga? Hindi, sa islands. Kasi dalawang island yan. Teka, hindi ko sure eh. Pero, basta, siguro, baka balot nga, ma'am. Bakit gani? May daanan lang doon sa likod, yung pabundok, papuntang Jensan. Tama ba? Kapag ng Jensen. Oo, yun. Nakapunta ako doon isang araw, di ba? Pag nag-travel ka ba, mag-prepare ka, pero hindi lang sarili mo. I-prepare mo rin yung mga iwanan mo. Di ba? O, kung nanay ka, di ba? Kung may mga estudyante pa, o, yung asawa mo pa, panganay mo yun eh. Bilinan mo pa yun, di ba? Mga ganon. So anyway, preparing for travel is actually equal po ang stress niyan sa death in the family. Ganon. Oo. Di ka makatulog, daghan ang iisip mo, di ba? Kaya minsan magbakasyon ka, pagdating mo sa bakasyon mo, pagod na pagod ka. Ganyan. O kaya, halimbawa, padala ka sa seminar, no? Learning a new skill, going to a new school, very stressful, pero exciting din, di ba? Kasi may matututunan tayo eh. A new relationship, pwede rin, di ba? Mga bagong kasal. Yan. Ito po, excess food. Actually po, ito, darating na tayo sa panahon na yan. Holidays. Alam niyo po ba na daghan ang na-hospital, nagkakasakit, umapanaw, mga December, January. Totoo yan. Kasi na, daghan din ang food. Actually, yung iba, pag nag-discuss po ng addiction, kasama ng food eh. Isa yan sa na-abuse. Totoo. Sino mga nagsistress eating? Sige, huwag nyo nataas kamay niya. Pero diba, yung iba, pag nasistress, kahit hindi na gutom, kailangan na matamis. Kailangan na maalat. Yan. It's also causing stress po, not only sa mind, but in the whole body. Pag negative po ang stress, it's called distress, of course. Like, halimbawa yan, death in the family, nagkasakit, relasyon na hindi umaayos. Pero alam niyo po ba, yan nga, pag kulang kayo sa tulog na 6 to 8 hours, hindi po normal sa nagkakaedad ang maikli ang tulog. Ang nangyayari po sa inyo, bumabagsak yung hormone nyo for sleep, yung melatonin. So kahit may time kayo matulog, nahihirapan, no? Diba? Tapos po yung cellphone, naayan blue light. Ang LED, naayan yung blue light. May article po ako niyan sa thefilipinodoctor.com. Ang effect ng blue light po is talagang makamata. Mahirapan ka matulog. Kasi signal niya sa brain mo na dapat gising ka. So actually, mas maganda po, yung inyong salamin may blue light filter. Tapos ang mga gadget nyo ba, lagyan nyo rin po ng amber. Yung parang blue light din, medyo dark. Kasi kapag sobrang liwanag, kaya po sa kwarto din sa gabi, dapat sana dim light po. Huwag kayong magbukas ng mga LED, maliwanag. Or 1 hour before bedtime, huwag po mag-cellphone.